Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Sawang pagsuporta. Pananakot ang sitwasyon na to. Matagal na kami nakahanda. At pakatandaan mo, ang Marines ay soldiers of the Filipino people. Magkakaduguan tayo. Pinaaalalahanan lang kita, Mr. Lacson, dahil hindi ka nanalo. Wala kang kwentang tao. Tandaan mo, masyadong obvious at halatang halata ang pagtatakip ninyo sa hari ng mga buhaya. No, nagbabala na po ang mga Marines. Ito binanggit na po yung magkakaduguan tayo, mga ka-reaction. Dito, kasi masyado ng obvious election, masyadong obvious. Delaying tactics, scapegoating, maraming mga paraan si election, hindi nga daw nanalo Magkakaduguan. Ulitin po natin mga ka-reaction para yatang hindi nyo masyado naintindihan. Pero kung mapatunayan, tapos ang maliligayang araw nyo, Lacson. Tapos, at tandaan mo lang, Lacson, hindi ka nanalo sa eleksyon. Pangatlo, huwag mong idaan sa panggugulang, sa panggugoyo o pananakot ang sitwasyon na to. Matagal na kami nakahanda. At pakatandaan mo, ang Marines ay soldiers of the Filipino people. Magkakaduguan tayo. Pinaaalalahanan lang kita, Mr. Lacson, dahil hindi ka nanalo. Wala kang kwentang tao. Tandaan mo, masyadong obvious at halatang halata ang pagtatakip ninyo sa hari ng mga buhaya. Nako po, yan ang sinasabi natin, naintindihan po ninyo. Kaya ikaw, Lacson, Pinky, umayos ka, nako. Grabe na po yan mga ka-reaction grabe na talaga. Grabe na. Yan po si Bongbong Marcos. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano makipag-usap si Xi Jinping sa Pangulong Duterte. Dito, tingnan po natin Kataratado kasi. Banat ka na kasi ng banat dyan sa kapitbahay mo ngayon. Nakipagkaibigan tuloy yung Amerika dyan. Ayaw ka nilang kausapin. Ngayon, banat ka na ng banat sa China. Anong mukha bangag nga. Di naman niya alam ang nangyayari sa paligid niya. Bawat yugto na sandali, halos bangag ako. Nako, mga ka-reaction. Tingnan natin hintayin po ninyo, O, tingnan mo yung itsura niya, Xi Jinping. Tingnan mo yung itsura ni Xi Jinping, tingnan niyo yung itsura ni Xi Jinping. Alam niya yung kaharap niya kung anong klaseng tao Oh. yung body language, alam po ba ninyo nagkatabi sila sa upuan? Wala pong formal yung bandila ng China, bandila ng Pilipinas, nandyan, walang formal. Parang, daling siya dito, kausapin ko rin. Daling niya dito, kausapin ko na, sabi ni Xi Jinping. Daling niya dito yan. Bubombayin ko ng water cannon dyan Oh, di ba? Walang iya ka, Bongbong Marcos, hindi ka nahihiya. Hindi ka nahihiya sa balat mo, ganyan ang ginagawa sa'yo ng mga world leaders. Ginagawa ka nilang katawa-tawa.
Oh, di ba? Ganyan. Ako naman mo. Mag-resign ka na po, Marcos. Pati yung mga world leader, wala nang gana magpag-usap sa'yo. Naligo ka ba? Baka nangangamoy ka, kaya medyo masangsang. Hindi kasi yun daw pong mga gumagamit, nangangamoy yan, mabaho daw. Yung gumagamit ng ng halimbawa, kakain ka ng sisig, mangangamoy ka ng sibuyas, ganoon. O kaya dinakdakan, di ba? Ilocano yan, dinakdakan. O, di ba? Nakadikit pa naman sa'yo si Bongbong Marcos, baka nga naman nangangamoy. Walang yakausap mo, si Xi Jinping ganyan ang itsura niya. Talagang gusto na lang niya mag-disappear ka na sa harapan niya eh. O, di ba? O, ayan. O, tingnan mo yung Chinese reporter, sabi niya, kawawa naman si Bongbong Marcos, ano? Ginagawa niyang katawa-tawa yung sarili niya, walang yan. Ganyan dapat ang ang magipag-usap. Hindi yung parang hinila ka lang niya sa tabi, sa isang sopa, tapos kinausap ka niya, walang walang ka-formal-formal. O, tingnan niyo. O, tingnan niyo ha, uupo sila sa isang sopa. O. Yan o. Walang ka-formal po. Tingnan niyo yung Pangulo Duterte. Ha? Tingnan po niyo. Yan o. Yung tawa niya talagang hanggang tenga si Xi Jinping o. Bumamarcos! Panoorin mo to! Tatanga-tanga. Panoorin mo to! Ginagawa na ng Xi Jinping, di mo alam. Yan tingnan mo ganyan. Ganyan ang nirerespetong leader. O, di ba? Ganyan. Hindi yung nakaburangot eh. O, yan. Ganyan ang nirerespetong leader. O, yan ang idol ko. Di ba? Ganyan. Maganda yung talagang pinagandahan ang pag-uusap nila. O. Di ba? Ganyan dapat. O, ito pa. Nilunok. Tingnan mo yung itsura ni Xi Jinping dito ha. I-replay lang po natin. O, di ba? Nakita nyo? O, di ba? Walang yan. Parang natatay si Xi Jinping eh. O, nakakamoy siya ng tae. O, baka akala niya tayo yung kaharap niya. Ha? Nakita mo yung body language si Xi Jinping? Ito. Tingnan po ninyo ito ha. Tingnan ninyo ang malupit na Duterte. No, di ba? Ang aliwalas ng itsura na si Jinping, natatakot yata siya kay Duterte. Di ba? Hindi parang nagpapaliwanag, ganito po kasi yan eh. Inaano po ako ng Amerika eh. Di ba? Pasensya na po kayo si Jinping na. Huwag niyo na pong bombayin yung mga tao ko niyo. Kasi po yung Amerika eh, tinutulak niya ako eh. Ginagawa po niya akong uto. Si Donald Trump po kasi pinagalitan niya ako. Namatay kasi si Tantong ko dun sa eh. Gano'n, hawak ako sa leeg ni Donald Trump eh. Kasi marami akong katarantaduang ginawa eh. Hindi ako makapagpalag sa kanya. Wala akong kapalag-palag kay Donald Trump eh. Tsaka yung mga trolls ninyo mga loyalista tsaka dilawang umaling-asaw. Sabihin nyo sa mga trolls nyo, galingan nila. Galingan nila yung mga trolls nyo. Galingan nyo yung mga mga bayarang ninyo. Di ba ako subukan yung bayaran. Tingnan natin ano mangyayari. Subukan nyo. Opera nyo ako. Mga ganyan. Yung mga trolls ninyo ayusin nyo. Nahuhuli sila kay Marcoleta. Nako, grabe yan. Gusto niyo muna ito paimbestigahan. Dahil ano ho ba ang iyong pakiramdam dito po sa lumabas na hindi po si Attorney Espera ang nag-sign, nag-notarize nito? Anong pong pumapasok sa inyong isipan? Was this, what? Somebody forced them to? Yes. Ang tingin ko talaga, someone forced them to stop them to say na wag mong i-claim yung signature na yan. Kasi easy lang naman eh. Attorney Espera should have said na madali lang naman niya sabihin, hindi, sa notary service talaga namin yan. Naka-register yan, nasa records namin yan. Pero to say and to claim na falsified yung aking
notarial service, medyo, malicious para sa akin yon. Medyo inaangulan nila yon. Ginagawa nila ng script na yung ginawa ni Gutesa, totally mali. Okay. Totally falsified. Congressman Mike, who do you think is behind this? Yung mga binanggit niyang pangalan. Well, of course, si Congressman Saldico, I'm sorry, kaibigan ko siya, pero ito para sa bansa to. Ito mangyari, napakamali. And syempre, si Speaker Martin Romualdez. Ito naman yung dalawang taong binanggit niya eh. So you think either one or both of them are behind this? Yes. Nako. Yes daw po, yes. Yes, Senator Marcoleta, paliwanag mo nga lahat ng sinasabi nila dyan sa mga peking balita. Ito na po mga karyaso, Senator Marcoleta! Kung sino yung mapatunayan na meron talagang pagkakasala, gawin nila. Di ba? Wala naman tayong problema ron. Hindi tayo makikipagdebate sa ganun. Tama po, oho. Yun ang ating pakay talaga, matuntun kung sino lahat ang may kasalanan. Opo. Siyempre, dadaan naman sa korte yan dyan di ba? Totoo po, totoo. Yan naman ginawa ng ICI na yan at sa pagkikipag-ugnayan nila siguro sa Department of Justice. Alam mo naman yung patakaran dyan at saka yung quantum of evidence dyan. Yan. Bulkos or kaya maaaring gamitin nila yung prima facie, whatever. Opo. Dadaan naman sa korte yan Kaya lang, hindi ba tinutukoy natin, hindi ba natin pagsisikapan na i-identify kung sino yung ulo, halimbawa. Oho. Sino yung ugat niyan? Oho. Kasi isa sa mga na-target, si dating Congressman Saldico. Opo, oho. Ibig ko ba sabihin si Saldico gagawa ng ganon? Na silang mag-isa? Walang nasa taas niya? Parang yun po, gusto nilang palabasin. O, Sen. yun ang sinasabi ko sa iyo kanina. Oho. Ito yung scapegoat strategy. Di ba? Opo. Para bang napakapangyarihan ni Saldico. Oho. Kasi, ang sabi nga nung pinakaulo ng institusyon, ako kanya general supervision lang ako Opo. I have no control over the chairman of all committees. Nako. Lalong-lalo na yung... Si Tambaluslos yun, si Tambaluslos. Sabi niya, hindi, wala akong pangalam dyan. Yung presidential, di kong bahala dyan. Wala akong alam dyan. Head ako Head ka, wala kang utak, ganun. Wala kang alam. Appropriations Committee. Siguro ang tanong mo sa kanya, sa palagay mo may maniniwala sa... Na siya lang talaga Sa nagmaniobra ng mga, lahat. kung halimbawa, natukoy si Saldico, Oho. di ba lang naisip ng ICI? Teka muna, chairman lang ng appropriations yan Ang pinag-uusapan natin dito, Oho. pandarambong sa kaban ng bayan. Pati nga yung 2025, itong budget sa ngayon nilikot ninyo O, yun na nga. Oho. Pagkatapos sasabihin mo, ito lang, sa kanya lang, idea lahat ito. At Tawagin mo kasi yung isa para ngayon dito sa Blue Ribbon makita natin. Para sa ngayon, maisaayos natin, makumpleto natin yung tinatawag nating investigation in aid of legislation. ayun, matukoy talaga. Hindi police investigation. Oho. Di ba? Matukoy at maitama yung sistema. Sen, kung talagang ganun kasi nga. kung halimbawa, dito ka lang sa appropriations na para bang akala mo naman totoo. Oho. Kasi pinaniwalaan nila na hanggang dito lang ako Ako supervision lang ako, I have no control. Nako naman. At yun namang sa DPWs hanggang USEC lang. Doon kay USEC Bernardo lang. Kaya nga. Di ba? Parang ganun Yun ang hindi ko sinasabi na wag nating Papanagutin. isama Oo. yung mga maliliit na tao. Interesado tayong lahat na isama lahat ang merong kaugnayan dyan. Maliit man. Kahit gaano kaliit, isama natin yan. Wala tayong sasantuhin dyan. Opo. Wala tayong sisinuhin. Kaya lang, manatili naman sa ating direksyon. Sino ba talaga pinag-ugatan yan? Ayun. Malinaw naman yung, sinasabi na nga ni Gutesa, eto po, galing dito yung pera, dinala po dito. Hindi ka man lang natigatig doon. At hindi maliit na pera, Sen, ha? Hindi maliit na pera yun. Maliit ang pera yun. Hindi mo lang ipatawag kung sino-sino yung mga taong binanggit niya. Oho. Nasaan ba yung dalawang binanggit niya? Nasaan ba si John Paul Estrada? Nasaan ba si Mark Texay? Bakit hindi kayo gumawa ng paraan? Hanapin nyo sila. Walang gumagalaw Saan tayo magsisimula ngayon? Patatawag mo yung notaryo publiko?
Hindi, siguro kaya wala pinapatawag kasi 14 pa yata ang balik ng Blue Ribbon, Sen. Kasi nagbigla kayong nagpahinga, di Yun ba? pa nga eh, buti nasabi mo yan. Bakit? Kung talagang gusto nating wag tayong maglilikat dito. Bakit? Yung budget naman, kahit nakabakasyon kami. Ako nga pala, no? Naghihiring kayo. Hindi ba, sumasama rin ako dyan hanggat kaya kong puntahan. Sumasama ako sa pagdinig ng budget natin. Ibig ba sabihin, yung sa budget nakapagdinig kami, yung Blue Ribbon, ibig sabihin, magpapakabakasyon kami hanggang gusto namin. Oho. Makakapamili ba kami ng halos isang buwan walang nangyari? Samantalang yung budget hearing, every week meron kami. Opo, napapanood namin. O hindi nyo napansin, Araw-araw bakit na na lang inihinto? Oho. Bakit meron pang nag-resign na chairman? Oho. O pagkatapos sasabihin niya lang na kukunin niya uli. O dahil nga gusto lang nilang ihinto ng ganun, baka sakaling may magawa sila na mapagtakpan ng napakaraming mga bagay. Napansin niyo ba, Oho. mga kababayan? Kailangan maging maliksi po kayo ngayon. Huwag po kayong kukurap. Bawal ang kumurap ba ngayon? Bawal. Kurap ang ibig ko sabihin sa mata. Kasi Ayaw. pag kurap po ninyo, baka Ayaw. iba po yung makita nyo. Blink pala yung tinutuyo. Kala ko Oo. yung kurap na. Huwag po kayong kukurap. Isa sa Ayan. mata po. Ibig Oo. lang sabihin ay talagang maging mapagbantay kayo. Oo. Maging vigilant kayo. Oho. Ayun. Mukhang ano, Sen, well, sa pagpasok po ni Ombudsman Boying Rimulya, ang nangyari ngayon, halos araw-araw po, may press ko ng Ombudsman. Sabi nga nung ilang mga tumitingin, isang ombudsman na sikreto dati, tahimik, at ngayon po naman ay daily press con ang ating bagong ombudsman. Pero hindi mo ba i-discuss paano kang nakakuha ng clearance ka mo? Hindi, usapin kasi dyan hindi ka pwedeng maisama doon sa shortlisting Opo. kapag wala kang clearance galing sa ombudsman, di ba? Ay, SOP po yun, di ba? Requirements po yun, Oo Sen. nga. Oo. Kaya lang, bakit ka nakakuha ng clearance? Hindi mo ba sisya sa atin yun? Paano si... Kasi Oho. si Mayor Baste, the acting mayor of Davao City, Opo. nag-file siya ng kaso laban sa maraming opisyalis ng ating pamahalaan kasama na noon ay Secretary of Justice Boying Rimulya. Rimulya. Tama po, oo. Hindi lang naman siya, kundi yung marami pa. Opo. Ito ay patungkol dun sa pagkakahuli, pagkaka-detain sumandali, at pagkaka-transport ni dating Pangulong Duterte sa The Hague. Oho. Ano ang petsa nung kanyang complaint na ipinail Opo. sa ombudsman na docket mismo? Oho. Anong petsa? Hindi ko na matandaan yung date, Sen. September 15. Ah, okay. Oo. Okay. Bago pa may talaga. Bago pa may talaga Opo, oo, Kasi ang oo. nakatalaga is an OIC ombudsman. Ang Opo. pangalan, Dante Vargas. Opo. O, di ba? Yes po. Oh. Naitanong ko kayo yan nung budget hearing ng DPWH kasi may kasangkot na pangyayari dyan. Okay. Oh. Opo. Kasi gumawa ng office order si dating ombudsman, acting ombudsman Dante Vargas. Di ba? Ang petsa ng kanyang office order, September 17, 2025. Okay. Oo. Oo. Sabi niya, lahat ng mga na-file na kaso sa nakarang 10 araw bago itong effectivity ng aking September 17 na office order Opo. ay aalisan ng docket number. Ba? Oho. Ibig sabihin, yung memorandum order ng dating ombudsman, Martires, Samuel Martires. Opo. Oo. na nag-require siya ng double docketing, Opo. sinuspindi niya yon. Ah, Sa mga opo. yung 10 araw bago 17, magmula September 7 up to September 16. Opo. Nasama siya. Nasama ngayon September 15. Nakuha mo ibig ko sabihin? Opo, So, anong epekto kapag ka nawala yung docket number? Eh di parang baliwala na rin po yung ano. Hindi, tanungin mo ko. Ay, ano nga po epekto nun? Ano po epekto kapag nawalan docket number? Oh. Sa ito nga excited Tanungin mo muna ako. Opo. Ayun. Kapag ka naman, sangayon din doon sa office order ni Dante Vargas, yung acting, mula sa pagiging active case, Opo. mapupunta sa case being evaluated. So, for evaluation. For evaluation. Sa mga tweet, hindi siya kaso. Oho. So, hindi siya kaso, walang kaso si Walang kaso si Rimulya. Boying. Tama. So, nakakuha siya ng clearance. clearance, Tama? opo. Yun ang nangyari din
Oho. O, paano nasangkot yung DPWH? O, paano nga po nasangkot sila? September 11. Ba, ilang araw lang. Oho. O, hindi kasama siya doon sa 10 Opo, araw eh. oo. Sinabi ko sa iyo, 10 araw bago September 17. Mahalagang pangyayari pala yun. September 7 to 16. Opo. 10 araw yun. Oho. September 11, Oho. nag-file ng kaso ang DPWH doon sa 20 mga opisyalis na di umano'y sangkot sa Opo, flood control. Tama. Oho. At mula doon sa complaint ay sinampa ng nagpetisyon na si DPWH, Secretary Vince Dizon. 16 ang sinus Karakter dito, siya ang may kasalanan na lahat. Sa investigasyon nila, doon na lahat ang pera. Gawin mong state witness. Payag ba tayong paggago? Hindi naman gago lahat ng Pilipino. Huwag tayo pumayag po. Gagawin tayong gago. Yung state witness, yung mas lesser ang kasalanan. Hindi yung principal na subject. May lumabas daw na si Parang Ombudsman daw yan. Yun dito narinig ko. Na may lalabas na, solved na raw, may lalabas daw na testigo. Credible from Leyte. Malaking tao. Yes. Sino malaking tao doon? Magandang umaga po, Manong. Magandang umaga. Marami ko na yung best na kasama po nung eleksyon at saka yung kay Pacquiao. Ako po yung sa Vegas na kasama niya lagi. I am representing Kababayan LA. Nandito po kasi ako ngayon sa Pilipinas. Meron pong mga kwento-kwento doon sa Filipino community na baka daw magkaroon ng martial law ulit. Possible po ba yun? Oo. Babagsak din sila kung declare nila martial law. Kasi daw po may intervention na naman tong mga Amerikano sa atin. So, Babagsak sila. Sa Korea, ginawa na yan. Declare na martial law, wala pa isang araw, tanggal na siya. So, ganun din mangyayari, kagaya nung tatay nila, nag-declare martial law, natanggal din. well, yan po. Maraming salamat Ayaw po. po Pilipino pa-under ng martial law. Yes. What your name? Morning, Gob. Bernard po. From? PMI News. Gob, you mentioned earlier na kailangan po natin ang revolutionary government. But before that, kailangan din natin ang puwersa majority ng militar. Sa tingin niyo po, nakukuha na ba natin ang numero ng ating suporta sa militar? Ang sinabi ko na kanina dito, ang duty ng mga military. May mga anak din sila. Siguro maintindihan naman nila. Kinabukasan ng mga anak nito ng mga general, mga colonel, lahat ng officials ng Armed Forces of the Philippines. Kinabukasan po ang mga bataan to. Maintindihan nila yan. Maliban nilang kung matatakotin mga sundalo natin sa hindi naman dapat matakot. At sa paglaban nila, katotohanan. Good morning po, Manong. Manong, gusto ko lang pong itanong sa inyo, yung ginawa nila sa Senate, ano po ang comment ninyo dito sa ginawa ni Pampilo Lacson na nag-resign sa investigating committee? Hindi ko po maintindihan din kung bakit nag-resign. Isa ang pinakasahan ko na hindi siya ma-impluensya ang mga graft and corruption. Kasi siya po ang nakita ng mga tao na maging hope ng para magkaroon ng justice about the flood control. Pero Yun din akala ko eh. Knowing Lacson, dapat, kaya tuwan-tuwa ako na nanalo, binoto rin namin siya. Apo. Kung makisama siya sa administrasyon, hindi.
that's another story. Siya na ang mag-decide dyan. Pero hindi ko inaasahan. Ang alam ko, independent-minded si Senator Lacson. Kasi on the onset po siya ang very hot to pursue yung mga cases ng flood control. Suddenly, nag-iba. Hilo na, tuliro na rin ako dyan. Nangyayari sa ating bansa. Ano reaction niyo sa bagong ombudsman? May bagong ombudsman. Ano do you assess the controversial choice of the ombudsman? Bago na upo, sinabi na niya, unahin niya si Duterte. Di ko. Dapat unahin niya yung priority yung mga nangyayari nga.